kahit ano, yung mababa lang pinag-aralan ko, at least nagkarating ako dito sa tourist visa. Salamat talaga sa Diyos. Kailangan talaga, lakas talaga ang loob. Tinaman naman ako, hindi ako marunong magbiyahe, pero may binabantayan pa ako. Sabi ko, tulungan na ako, ganda. Sabi ko gano'n. Tulungan mo ako sa English. Yun, nag-English ako. Pagdating sa mga English, umiyak talaga ako. Sabi ko, God, thank you. Ganito pala ang anak ko dito. Kaya nandito na ako sa Amerika. Masaya ako. Pagdating namin sa Manila, hindi naman talaga kami diretsong may kaya eh. Nagsikap lang kami, mga pangarap, dasal, para matupad ang pangarap. Natupad ang pangarap ko, sabihin ng anak ko, kahit isang bisis ako mapunta dyan sa Amerika. Hi guys, as you can see, I'm with my beautiful mama. Now you know where I get my beauty from. Just kidding. But for some of you, you have watched my video with mama when she passed her US visa interview, so she's now here in the States. Kamusta? Do you like it? Hi. Okay, nakalating na ako dito sa Amerika. Ito yung dugtong sa visa. Ito yung dugtong. And then now, we are going to explain to you how she was able to come here because, diba dun sa US visa interview, in-explain namin na hindi siya ganun kagaling mag-English and wala siyang past travel experience outside the Philippines. So, now, nandito na siya and we're gonna share with you kung paano siya nakarating dito na mag-isa kahit na hindi siya marunong mag-English and hindi niya alam kung paano mag-travel solo, especially outside the Philippines. So, ikukwento ko muna yung backstory. So, dahil nga ganun, dahil nga ganun yung situation, prepare ko talagang ni-research ko, pinag-isipan ko kung paano siya makakarating dito. So originally, our plan was to pick up my mom to come here to the States or just let her come with us the next time na bumisita kami ng Pilipinas. Nasasabay na lang siya sa amin. Pero dahil hindi nga namin alam kung kailan kami makakapunta ulit ng Pilipinas and excited na rin si mama makapunta dito. So, I researched kung paano siya makakapag-travel ng solo na hindi siya maliligaw at makakarating siya ng maayos at matiwasay dito sa US. So, ang ginawa ko, tumawag ako sa Philippine Airlines and I found out na sa Philippine Airlines pala, merong way para ma-assist nila yung mga passengers nila na illiterate for the lack of better term and without past travel experience or yung mga senior citizens. So sa Philippine Airlines, they have something they call meet and assist. So pagkapunta sa Manila pa lang, sa airport pa lang, i-assist na nila yung passenger hanggang sa makasakay sa eroplano and hanggang sa pagbaba ng eroplano and hanggang sa masundo nung family. So mamaya ipapakwento ko kay mama kung paano yung nag-experience niya, pero I'm just giving you the backstory for now. So merong ganong service or benefits si Philippine Airlines na ino-offer sa mga passengers nila. So I book a ticket kay Philippine Airlines and then I book a ticket from Manila to New York. So we live in Ohio, so that means na meron pa siyang isang flight na nagagawin. Ano ba yan? Hindi ko na alam kung paano mag-Tagalog. Meron pa siyang isang flight na sasakyan or whatever. So yun. So iniisip ko na i-book ko na siya ng flight from Manila to New York para isahang sakayan lang. Kasi mga 16 or 17 hours yung flight eh. And then, ayoko na siyang magkaroon pa ng layover sa New York tapos babiyahe siya mag-isa sa Ohio kasi mas technical and mas malaki yung chance na baka mamaya maligaw pa siya or something. And since medyo malapit lang din naman si Ohio kay New York, kasi ang Philippine Airlines, ang direct flight lang nila is I think California, I think LA, and then New York. So yung dalawa lang na yon. So New York ang pinakamalapit kay Ohio. Si LA, malayo. So medyo mura yung ticket mula Ohio to New York. And at the same time, kakagaling lang din namin ng bakasyon sa cruise namin. Kaya dumaan na kami ng New York para sunduin si mama. So ito na, papakwento ko na kay mama kung paano siya na nakabiyahe. So masimulan mo
pagdating mo sa airport sa NAIA, ano yung una mong ginawa? Yung una kong ginawa sa airport, ang sabi ng anak ko, yung friend niya dito sa Amerika, may nanay. Ngayon, parang ako din ang mag-guide sa kanya para makapunta siya dito. Sabi ko, God, tulungan mo na lang ako kasi kawawa naman nung kasi galing pa ng probinsya. Yun, hinihintay ko siya. Tapos, nagsama kami. Tapos, pagpasok na namin sa airport, may nakita ako yung parang sa ospital na doon kami uupo. Wheelchair. Tawa ako ng tawa. Sabi ko, bakit ganyan? Katakot naman yan. Sabi kong ganon doon sa mga nagtutulak. Sabi niya, ganyan talaga. Sabi ko, sige, sakay na lang ako. Sabi kong ganon. Tapos, ngayon, pagdating namin doon sa dinala na kami doon. May gulong yon. Tapos, may wheelchair. Nakasabay sila sa wheelchair. Kasi usually, kapag mid-in assist, usually yata mga senior citizen yung ina-assist nila. So, dahil na senior na si mama, nilagay na rin nila sa wheelchair. And siguro para mas madali sa kanila, di ba? Kasi tutulak na lang nila. Kasi naman magsunod-sunuran pa sila. Baka magkaligawan. Sabi ko pa naman, ayaw ko sumakay niyan kasi kaya ko pa naman maglakad. Is very strong pa ako. Is very scare. Sabi kong ganun nung mama. Ano scare? Yung malakas, ang katawan, malakas, strong, is very strong pa ako. Hindi na ako sasakay dyan. Naisipan ko, sasakay na lang ako kasi maiiwan ako nito kasi yung kasama ko parang na maglakad, mahirap na maglakad. Sasakay na lang ako. Tapos pagdating doon, sakay na kami sa airplane. Ngayon, ako naman, pagaling sa Pinas, nagtai ako. Sabi ko, God, tanggalin mo yung pagtai ko, God, ha. Dubli-dubli talaga inom ko ng Diatab. Kasi, ang baho pa naman ang utot ko. Oo, bawal ako umutot doon sa airport. So pagdating mo, di ba nakasakay kayo ng wheelchair? Tapos, in-assist na kayo. In-assist na kami. Di ba sa immigration, di ba may security check yun na ilalagay mo yung bag mo dun sa security check, tapos tatagal ka ng sapatos. In-assist din kayo? In-assist kami. Tanggalin yung sapatos, tapos yung mga gamit namin ipasok doon sa So sila na yung nag-assist? Sila na nag-assist. Okay, tapos? Okay naman. Oo, kami, mayroong nag-assist sa amin, sabi mo, okay na rin kasi at least parang hindi na kami magligaw kung saan pupunta ang diretsyo papunta sa airplane. Ngayon, pagdating ng airplane, yung mga sabi ko, nasaan kayong bagahe? Nakabukod siguro sa isip ko lang. Tapos, nakaupo na kami, tapos by number. Minsan, pa nga ako, naligaw pa nga ako sa number Tapos, lipat na naman. Tapos, bigayan na ng pagkain. Tapos, yung namang, yung kasama ko naman, sabi ko, kain na tayo. Sabi niya, ayaw ko. Sabi ko, bakit? Walang bayad to, libre to. So, first time mong bumiyahe from the Philippines to New York, papunta ng States, dahil nga long flight siya, merong libreng pagkain. So, I think 3 meals ang i-provide nila sa'yo. And masarap din naman yung pagkain kasi nga ilang beses na rin naman kami nakalipad sa Philippine Airlines. So naka-wheelchair si mama. So, tinulungan siya from security checkpoint to immigration. Tapos, hinatid na sila dun sa gate nila. And so, you have to also make sure na if you are going out of the country, regardless kung saan ka pupunta, kailangan meron kang travel pass. So, sinimulan niya ng Philippine Airlines, hindi lang Philippine Airlines, ng buong Philippine government na kailangan may travel pass or e-travel before ka umalis ng Pilipinas and even pabalik mo ng Pilipinas. So, nakasakay na ng aeroplano si mama. So, yun nga, libre yung pagkain, 3 meals yun. So, you don't have to worry about paying for anything. So, paano naman nung pagbaba mo ng aeroplano? Pagbaba ko ng aeroplano, sabi ko, sabi ko, nandyan na siguro yung anak ko. Yung pala, malayo pa pala yung namin, naka-wheelchair kami, mga English na yun, mga Negro, diyan sa ang binabaan namin, mga English na bang pangalan? New York. Sabi ko, mga English na dito Ngayon, pa rin kami sa wheelchair, ganyan. Tapos yung kasama ko, na ako ang nag-guide sa kanya, nawawala. Sabi ko, ngayon, ipinasok na ako doon sa pinakalas na yung hahanapin yung immigration. Hahanapin, binigay ko yung passport. Ngayon, parang na-stuck ako doon kasi Ohio, yun pala, may barrio pala yun. Kaya sabi ko, help me. Sabi kong ganun, buti lang, may English ako talagang punti lang. Ayun, sabi ko, my daughter and my call and
Anong pangalan nun? Yung call na yung sa Amerika na na-call, Yung phone number ko. So, ang ginawa ko kasi, tulungan nila ako na matawagan yung anak ko. Ayun, nakalusot na ako. Tapos itong yung kasama ko, nawawala. Sabi ko, where is my cousin? Sabi ko lang, cousin, where's my cousin? Ayun, nahanap pa nila. Hindi talaga ako umalis na, hindi pa ako nakalabas, mga English na yun. Sabi ko, where's my cousin? Nahanap nila. Nandito na si ate, tuwan-tuwa na ako. Tapos, kami, doon na yung anak ko, sa amin sa New York. Akala ko yung binabaan namin New York, yun na yung Ohio, malapit. Sabi ng anak ko, mag-stay muna tayo sa hotel na isang araw. Bukas na tayo. Pupunta sa bahay namin kasi 3 hours pa yung biyahe. Tas, pagdating ko na dito, talagang umiyak talaga ako kasi Hindi ko akalain talaga yung anak ko kung ganun pala. Nakakita ako ng bahay na pinakamalaki. Umiyak talaga ako. Sabi ko, God, thank you. Ganito pala ang anak ko dito. Kaya nandito na ako sa Amerika. Masaya ako. Gagala kami mamaya. Alis naman kami kundi bukas. Punta kami ng birthday. Masakama talaga ako ni God. God, yung mapaba na pinag-aralan ko. At least nagkarating ako dito sa tourist visa. Salamat talaga sa Diyos. Kailangan talaga, lakas talaga ang loob. Tinaman naman ako, hindi ako marunong magbiyahe. Pero may binabantayan pa ako. Sabi ko, tulungan na ako, ganda. Sabi ko gano'n. Tulungan mo ako sa English. Yun, nag-English ako. Pagdating sa mga English, ayun, na. Tapos dun sa una, nandun na yung anak ko. Salamat ako sa Diyos. Mayaman pa lang anak ko dito. Laki ito ba? hindi kami mayaman. Hindi kami mayaman. Yung may kaya sila dito kasi ang laki ng bahay nila. Tapos, sasaya ko. Napaiyak talaga ako. Kasi, pagdating namin sa Manila, hindi naman talaga kami diretsong may kaya Nagsikap lang kami. Mga pangarap, dasal, para matupad ang pangarap. Natupad ang pangarap ko. Sabi nga ng anak ko, kahit isang bisis ako mapunta dyan sa Amerika. Sabi ko, ayaw na niya umuwi. Ngayon, ito na daw sa titirawan ko dito. Wala pa rin problema dito. Napakalinis ng Amerika. Walang traffic. Bibili ka, walang tao. Puro computer. Tapos, magdadaan ka sa kasada, wala namang pulis. Nakatago. Pag maniyo sa kotse yung anak ko, yung manugang ko, sabi ko, nagkatago po ang pulis na. Sabi kong ganon. Ayun, masaya ako. God bless. I'm happy din na nandito na si Mama. So yun nga. So yun yung ginawa kong process kay Mama. Kasi nga, syempre, kapag magulang mo, diba, you care na ayaw mo sila maligaw, ganyan, gusto mo makarating na maayos dito. And first time din na experience ni Mama na lumabas ng bansa, US pa, diba, tas ang haba pa ng flight. So I wanted to make sure na it was a good experience for her and that she won't feel scared and lonely while she was traveling. Yung sinasabi naman niya na kasama niya, meron kasi akong kasamang Pinoy sa church na yung mama niya nakapasa din ng US visa interview. So sinabihan ko na siya na isabay mo na kay mama kasi hindi rin siya marunong bumiyahe, taga Bukidnon siya. So hindi rin marunong magbasa ng English, hindi rin marunong mag-English, hindi nga marunong mag-Tagalog, Bisaya lang. So sinabi ko sinabi ko sa friend ko na isabay mo na kay mama para at least si mama rin hindi siya nag-iisa, and then para matulungan din ni mama. So yun, nakarating din na matiwasay yung mama ng friend ko dito kasi nga sinundo naman namin sila sa New York. So if you have a parent or if you have parents or if you have a friend or any family members or if there's anybody you know na hindi marunong bumiyahe, wala experience, huwag kayong matakot. Lakas lang talaga ng loob. And then there are of course other ways out there na available naman, katulad nung pinoprovide ng Philippine Airlines na meet and assist. And of course, other airlines have that offer as well for people na hindi kayang bumiyahe mag-isa or wala pang travel experience. So ayun. So I'm happy na nandito na si Mama, and I'm sure na marami pa kaming gagawin na vlog in the future together with Mama. So again, mayroon pa. Okay. Ngayon, pasalamat ako sa Diyos na maganda pala talaga anak mo babae. At saka inaalagaan ako ng anak ko. Kahit naman lalaki, okay rin ako.
alagaan niya ako sa diabetes ko, lagi na akong bina-blood test. Ay, kulang kasi ako sa tulog dito kasi ano pa yung parang hirap ako matulog kasi baliktad kasi Meron pa siyang jet lag. ano pa ako. Tapos sabi ko, salamat anak ha, inalagaan mo ako. Tapos pinadoktor niya ako doon sa online lang. Nakita ko lang doon sa picture lang yung doktor. Ganun pala di Sa video. sa video lang. Oo. Tapos ngayon, ilagaan ako ng anak ko, check sa sugar. Tapos yung pagkain ko, wala namang kanin dito. Mga karne, tapos mga gulay, mga fruit, konti. Kasi may diabetes nga ako. Kaya, kaawa ng Diyos, ako, wala akong naramdaman. Malusog ako, sabi ng anak ko, kasi ang diabetes ko hindi pa bumaba. Sabi ko, natural lang yan. Pagdasal na nga ako sa Diyos, wala naman ako naramdaman, sabi kong ganun. Kasi kulang kasi ako sa tulog. Papasalamat ako sa Diyos, nandito ako sa anak ko, naalagaan ako kaysa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi, kung ano-ano kasi kinakain ko, maraming kanin. Mas maigpit pa ako sa doktor, hindi ko talaga siya pinapakain ng kahit na ano. So that's one thing pala, na if you have a parent or somebody you know na may medication, so it's better if you buy the medication na in the Philippines kasi mas mura doon. So let's say you're gonna spend here, you're gonna be here in the States for 3 months. Make sure na bumili ka na ng medication mo for 3 months. Kasi if hindi, katulad ni Mama, hindi siya nakapagdala ng enough supply. So, hindi kasi nag-work yung prescription na nasa Manila dito sa States. Kailangan, pagpupunta ka sa drugstore, kailangan may prescription ka from a doctor here sa States. So, ang ginawa ko, nagpa-online health consultation na lang ako kay Mama, yung teledoc na tinatawag. And then, doon ko in-explain sa doktor ko ano yung situation ni Mama, and then kailangan nga niya ng something or ng medication for her diabetes. So, I'm glad na may available options na ganon. But, anyway, again, if you have a parent or somebody you know na gustong pumunta dito, don't be afraid. Tulungan nyo sila, lalo na pag senior na tulungan nyo, and wag nyo hayaan na matakot sila or magkaroon ng inconvenience sa travel nila. Ikaw yung anak, asikasuhin mo na kagad. Ang ginawa ko kay Mama, pinasulat ko talaga sa kanya sa papel yung address namin, yung phone number ko, at saka yung phone number ng husband ko. And sinabihan ko talaga siya. Nag-meeting pa kami ni Mama, mga 1 week or 2 weeks siya before umalis, nag-meeting pa kami, kasama ko yung pamangking ko sa Zoom sa Pilipinas. Gumawa pa ako na isang document, parang standard operating procedure, parang instructions. Andun lahat ng reminder, andun lahat yung kung ano yung ipiprint and all. So, ginawa ko yun for her kasi nga, gusto ko, walang aberya sa travel niya. So, please make sure na if you have a parent na mag-travel or parents na mag-travel or anybody, friend na visiting you here sa States, tulungan nyo din kasi hindi naman talaga madaling bumiyahe. Even us, me and my husband, when we travel to the Philippines, there are so many process, go through the immigration, and sometimes the security check pa, yung lalagay mo yung bag mo. Minsan, medyo direct forward and strong personality ng mga officer. Minsan, matatakot ka nila, kakabaan ka, bigla, alam mo yun. So, sometimes it's not a good experience. And kung kami nga na bata pa and we're able to speak English, medyo mahirap. Sometimes we find it hard to find the terminal kasi maglalakad pa, and then syempre may stress ka rin kasi aabot ka ba sa oras ng flight mo or something like that. So those are the things na ayoko nang ma-experience pa ni Mama. So make sure na yun nga, do what you can to help your loved ones visit you sa States smoothly. So yun lang naman, thank you so much. Marami pa kaming videos na gagawin ni Mama while she's here. So please don't forget to like and subscribe. Hi, Philippines! Like and subscribe! Bye! Bye-bye!